Kuya, tulungan niyo ako. Hoy, hindi mo ba narinig na ayaw niya? Sabi ko magmaneho ka, hindi mo maintindihan di ba? Hindi mo ba alam kung sino ako? Sino ka ba? Nagsasamantala ka sa dalaga dahil lasing siya para mambastos. Hindi ba't isa ka lang? Ako, ang lakas ng loob mong murahin ako. Kung may tapang ka, bumaba ka. Papatayin kita. Sige, bababa ako. Balak mo pa akong saktan, ha? Halika. Bumaba ka. Bumaba ka sabi. Paalam na kayo. Matandang gago ka. Niloloko mo ako. Bumalik ka rito. Bitawan mo ako. Huwag mong gawin ito. Bitawan mo ako. Huwag. Gising ka na. Sino ka? Anong gagawin mo? Teka, anong ginagawa mo? Ako ang driver mo kagabi. Yung lalaki, di ba binabastos ka? Pinaalis ko na siya. Di ko rin alam kung saan ka nakatira kaya dinala ng kita rito. Anong ginawa mo sa akin? Huwag kang basta-basta magsalita, tingnan mo ang sarili mo, maayos ang damit mo. Magdamag akong nagmaneho. Alam kong madyay gising ka agad kaya binilhan kita ng almusal. Tapos ganyan ka pa. Ano? Pasensya na po, Manong. Salamat sa pagligtas sa akin mula kay Wang Shikon. Ayan, mas maayos yan. Ay, oo nga pala. Yung pamasahe kagabi, bayaran mo na sa akin. Pati na rin ang bayad sa kwarto. Sige, sige, walang problema. Nako, lagot, kailangan ko pang pumunta sa pagpupulong ng mga mamumuhunan. Naaalala ko na, ikaw yung ng Chenxing Nano Company, yung boss na si Su Chenli, di ba? Manong, alam mo rin ang tungkol sa Chenxing Company ko. Ang kumpanya ninyo sa Jiangcheng ay isa sa 10 nangungunang bagong kumpanya. Kamakailan, parang may binuo kayong isang magaling na proyekto na ang tawag ay Capsulang Nano. Tama. Medyo interesado ako. Pwede mo bang ipakita? Ito ang Capsulang Nano. Ang galing. Magkano ba yung proyekto mo? Maglalagak ako ng puhunan. Manong, itong proyekto ko ay baka medyo mahal. Mahal? Gaano naman kamahal? Mayaman si Manong. Manong, ang hawak ko ay isang proyektong makabagong teknolohiya. Hindi ito katulad ng pagmamaneho ninyo ng taxi. Hindi ito yung daan-daang libo lang ay ayos na. Daan-daang libo. Grabe ka namang maliitin ako. Kahit ilang daang libo ay hindi sapat. Ito ay nakabatay sa makabagong proyektong Capsulang Nano. Kung ito ay ilulunsad, maaaring kailanganin ng ilang bilyon. Ilang bilyon lang naman, di ba? Meron ako niyan. Huwag na lang, Manong.
Mauna na ako. Ano? Manong. Pwede niyo po ba akong ihatid ulit? Sige na, sinimulan ko na, tatapusin ko na. Opo. Ano, salamat sa'yo, Manong. Mauna na po ako. Kung di ka makahanap ng puhunan, hanapin mo ako. Sige. Palem. Tagapangulo. Kalihim Kiyaw, bakit mo na naman ako sinusundan? Tagapangulo. Ay, oo nga pala. Gaano karami ang alam mo tungkol sa kumpanyang Shingchen Teknolohiyang Nano? Nasiyasat ko na po, magaling ang teknolohiya nila sa kapsulang nano. At malaki ang halaga nitong pamuhunan. Ang sangay ng Tianqing Group ay namumuhunan sa kanila. Huwag nang siyasatin. Gawin mo ito. 你起草一份投资协议。 Ako mismo ang makikipag-usap sa puhunang ito. Kayo po mismo ang makikipag-usap. Tagapangulo, sigurado po kayo. Sa ganito kaliit na puhunan, kayo mismo ang hahawak. Dahil sa pagmamaneho ng taxi, naninigas ang katawan ko. Babalik ako sa trabaho para makagalaw-galaw. Ayos lang ba? Bilis, tumakbo ka na. Opo. Mga kaibigang manonood, magandang araw sa inyo. Maligayang pagdating sa pagpupulong ng mga mamumuhunan. Ang unang tagapamahala ng nagsisimulang kumpanya, si Su Chenli, ay narito na. Ipagdiwang natin at mainit na anyayahan ang pambihirang grupo ng mamumuhunan ngayong araw. Sila ang pinuno ng Hengde Group, si Zhu Changqing. Mula sa Daro Group, si Chen Jianzhong. Mula sa Zhengyun Capital, si Hua Ting. Mula sa Puting Investment, si Wang Shikon. Su Chenli. Nagkita na naman tayo. 又是你！ Tila magkakilala sina Ginoong Wang at Binibining Su. Matagal na kaming magkakilala. At saka, ang aming ugnayan ay hindi pangkaraniwan. Sino ba ang may ugnayan sa'yo? Mukhang si Binibining Su ay may sama ng loob sa akin. Pumunta ka sa pagpupulong ng mga mamumuhunan na ito para makahanap ng puhunan sa ganyang ali. Saan ka makakahanap ng puhunan? Kung hindi ka papayag sa hiling ko, sisiguraduhin kong kahit isang kasing ay wala kang makukuha. Huwag kang mag-alala. Tiyak na makakakuha ako ng puhunan. Kung gayon, tingnan natin. Sige na, Binibining Su. Hayaan mong masuri kung mabuti ang iyong proyekto. Sino ang nagsabing di siya makakakuha ng puhunan? Ikaw mismo ang Manong. Su Chenli. Naghanap ka talaga ng driver bilang kapareha. Mukhang wala ka na talagang mapagpipilian. Wala kang pakialam kung sino ang pipiliin kong kapareha.
Kung gayon, maghihintay na lang ako at makikita. Gusto kong malaman kung ano ang magagawa ng kapareha. Ay talagang kaya niya. Pakitanggalan po si Miss Su sa entablado upang ipagpatuloy ang kanyang kwento. Ah. Shenli, ipagpatuloy mo ang kwento mo. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita ngayon. Mga investor, kamusta po kayong lahat? Ako si Su Chenli, ang tagapag ng Morningstar Nano. Ang Morningstar Nano ay isa sa 10 nangungunang umuusbong na kumpanya sa aming lalawigan ng NAN. Ang kasalukuyang halaga nito ay 30 milyon. Ito ay may malaking potensyal sa pamumuhunan. Narinig ko rin ang kumpanyang ito. Malaki ang potensyal nito. Binibining Su Chenli, maaari mo bang magkwento ng kaunti tungkol sa iyong sarili? Nagtapos ako sa Foreign University, Faculty of Materials and Nanoscience, at may PhD ako. Sandali lang. Nagtapos ka sa Foreign University, Faculty of Materials, at mayroon ding PhD. Tama yan. Su Chenli, niloloko mo ba kami? Ano ang ibig mong sabihin? Nagtrabaho ako sa abroad ng 2 taon. Paano ko? Hindi naririnig. Ang normal university na nagtapos ng agham. Ginoong Wang, pasensya na ho. Tinatanong niyo po ba si Binibining Su sa pagpeke ng kanyang mga kredensyal? Sa palagay ko siya hindi makapag-imbento ng magandang dahilan. Foreign University for Girls. Paano magkakaroon ng kolehiyo ng agham? Eh? Tama si Jiwang. Kaya kung sasabihin nating peke ang degree ni Su Chenli, maaaring peke rin ang kanyang proyekto. Ginagago niya tayo para mamuhunan. Mga investor, hindi ko pekay niyon. Nagtapos talaga ako sa isang universidad sa ibang bansa. Nag-aral ako ng aghampang materyales. Ako ang magpapatunay para sa kanya. Hindi siya nagsisinungaling. Paano mo mapatutunayan yan? Dahil ako ay ang dekano ng kolehiyo ng mga materyales at agham nano. Ang galing-galing mo. Hindi ba't driver ka ng ride-hailing? Paano ka naging Dean? Driver ako ng ride-hailing. Pero ano ang kinalaman niyan sa pagiging honorary dean? Sinasabi mo na ikaw ay isang ride-hailing driver at tinatawag mo ang iyong sarili bilang isang honorary dean. Niloloko mo ba ako? Miss Su, sigurado ka bang siya ang iyong kasama? Binibining Su, nakahanap ka ng taong may siraang ulo bilang kapareha. Sa tingin ko, itong si Binibining Su, medyo may diferensya siya. Baka nanloloko lang siya sa atin. Binibining Su, mas mabuting ipaliwanag mo ng malinaw sa amin ang bagay na ito. Kung hindi, kami ng Jengyun Capital ay tatanggi din na mamuhunan sa inyong Morningstar Nano. Tito, paano mo masasabing ikaw ang honorary dean ng aking paaralan? Hindi naman nila ito pinaniwalaan mula sa simula. Kapag sinasabi mo yan, lalo pa nilang hindi pinaniniwalaan. Totoo ang sinasabi ko, Chenli. Ako talaga ang honorary dean ng paaralan nyo. Eh bakit kaya hindi ko pa? Narinig ko na yan. Kasi naman, medyo wala ka sa uso. Sinasabi mo bang wala akong alam sa nangyayari? Isa kang tsuper ng ride-hailing. At ako ang sinasabi mong walang alam sa nangyayari. Ang mga host, ang inyong production team, ay hindi pa nagawa ito dati. Background check. Nagsumite kami ng apurahang kahilingan ng pagpapatunay sa Embahada ng Banyaga. Nakipag-ugnayan na kami sa Vice-Presidente ng Foreign University. Ginoong Rajesh,
Sa palagay ko, gusto kong kumpirmahin ang isang bagay sa inyo. Magtanong po kayo, ang foreign university ba ay mayroong materials and nano? Kolehiyo ng Agham, syempre naman, kami sa pamantasan ng dayuhan. Ito'y hindi lamang karaniwang paaralan, kundi isang komprehensibong universidad. Maaari ko bang itanong, kilala niyo ba ang isang inchik na nagngangalang Chen Mo? Syempre, si Ginoong Chen Mo. Matagal na kaming magkaibigan. Higit pa riyan, siya rin ang honorary president ng foreign university namin. Tito, ikaw talaga ang honorary president ng paaralan namin. Eh kung gayon, bakit naman siya magiging honorary din ng kolehiyo ninyo? Ginoong Chen Mo ay buong pusong nag-ambag sa pamantasan ng dayuhan ng 3 gusali para sa pagtuturo. Ang kanyang karangalang dekano ay tunay. Imposible, kahit na ang isang pamantasan sa ibang bansa, may disiplinang ito, ay hindi sapat para patunayan ang mga kwalifikasyon ni Su Chenli. Iyan ang katotohanan. Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, hindi ba't medyo makatwiran ka? Su Chenli, dahil nag-aral ka sa ibang bansa ng ilang taon, ang Pranses mo ay dapat na magaling. Kaya nga, tatanungin kita ng ilang tanong sa Pranses. Kung masasagot mo ang mga ito, maniniwala ako sa iyo. Magtanong ka, pakilala ka naman. Ang proyektong nanocapsule. Ano ang mga pangunahing materyales na ginagamit nito? Ano ang mga prospect nito? Ano ang potensyal nito? At sa 7 bilyong puhunan, magkano ang inaasahang kita? Anong sinabi mo? Pakipresenta ang inyong nanocapsule project. Paumanhin, hindi ko naunawaan. Mr. Wang, pakiusap. Anong sinasabi mo kanina? Tinatanong ko lang siya tungkol sa mga pangunahing impormasyon ukol sa nanocapsule project. Mga pangunahing tanong lang iyan. Pero, simpleng Pranses lang naman. Ni isa, wala siyang iintindihan. Binibining Su Chenli, hindi ka ba marunong mag-Pranses? Paano mo nasabing estudyante kang palitan ka? Binibining Su, batay sa iyong pinag-aralan, hindi dapat nahihirapang makipag-usap ang Pranses mo kay Jiwang, di ba? Ano pa ang dapat ipaliwanag? Sa palagay ko, peke ang kanyang titulo. Chenli. Sa tingin ko, kanina lang, ang tanong na nais niyang itanong sa iyo ay, pakilala ka nga. Ang proyekto ng nanocapsule, at ang mga pangunahing materyales na ginamit. Material na ginagamit ko sa aking proyekto ay duplex na asero. Ang dalawang ito, paano sila nagsimulang mag-usap? Pinapanood ko sila. Hindi ito naka-ensayo, hindi pre-written ang mga linya. Tama iyan, dapat ganoon. Tama ba? Tama sa ano? Susmar Yosef. 16 na salita lahat-lahat, 15 mali sa gramatika ang nagawa mo. Sino ang makakaintindi? Ang sinasabi ko ay dialektong Pranses. Kung hindi mo maintindihan, problema mo yan. Sure. Maaari ko bang itanong, anong dayuhang dialekto ang sinasabi mo? Nagsasalita ako ng dialekto. Ayos, nasa telepono ka pa rin. Rajesh, naaalala ko, dapat ay isang lokal ka, di ba? Ang sinabi niya kanina, naiintindihan mo ba? Paumanhin, Ji Chen, hindi ko rin naintindihan. Bakit hindi pa binababa ng show crew ang tawag? Anong ginagawa ninyo dyan? Sa tingin ko ang lahat ay wala nang dapat pagdudahan tungkol sa kakayahan ni Chenli. Hindi. Yamang wala ng mga katanungan tungkol sa kanyang mga kredensyal.
Atin pong papakinggan si Miss Su. Ipagpatuloy ang pagpapaliwanag ng kanyang proyekto. Mga kagalang-galang na investor. Ito ang nanocapsule ng aking kumpanya. Ito ay isang proyektong nanoteknolohiya. Kung ang proyekto ay umabot sa ganap na pagunlad, at ang pondo ay nakahanda na. Ang isang kapsulang tulad nito, ganito ang laki, ay maaaring maglaman ng isang kotse, kahit isang bahay. Pakitingnan ng screen. Ito ay tunay na isang makabagong teknolohiya. Kung talagang kaya nating paliitin ang isang kotse sa sukat ng isang kapsula, maaari nitong lubos na baguhin ang problema sa pagpaparking at makatulong sa lipunan. Hindi ganoon ka-simple. Hindi lang nito pinapadali ang mga suliranin sa pagpaparking. Kung maaari nating ilapat ang advanced na teknolohiyang ito ng malawakan sa larangan ng militar. Isipin ninyo, ang isang unit ng labanan ng nag-iisang kawal. Maaari itong agad na magbago tungo sa isang walang katapusang lehiyon ng mga tangke. Sandali, mga kasama, kung maaari akong makisali, ang kanyang proyekto, kahit na mukhang ganda. Naisip na ba ninyong lahat tungkol sa magkano ang magagastos upang maisakatuparan ang proyektong ito? Gaano katagal ang kakailanganin? At isa pa, sa kasalukuyang teknolohiya, sadyang imposible ito. Kaya bakit pa tayo mag-i-invest sa proyektong ito? Tama si Jiwang. Binibining Su, ang proyektong ito, tila maganda lang sa tingin. Sa ngayon, ang proyektong ito, wala itong ipinapakitang anumang halaga. Tagapagsalita, huwag nang mag-aksaya ng oras. Bilisan mo. Sunod na contestant, pakiusap. Oo. Ipinakikilala namin ang susunod na contestant. Mga kagalang-galang na investor, magandang araw. Narito ako upang ipakita ang bagong henerasyon ng mga produktong AI. Cloud AI. Proyektong AI ni Xiao Yuan, narinig ko na ito. Ito ay kasalukuyang ang pinaka-advanced na produkto ng AI sa mundo. Kumpara sa konseptual na proyekto ni Miss Su. Ang proyekto ni Xiao Yuan ay nasa yugto na ng pagpapatupad. Oo, ngayon, ipakikilala ko ang aking prototype. Ito na. Pwedeng subukan ng lahat ang aking produktong AI. Para magtanong ng iba't ibang bagay. Makukuha mo ang tamang sagot sa ilang segundo. Close AI. Pwede ba akong magtanong? Ano ang kasalukuyang pinakamayamang kumpanya sa mundo? Sa ngayon, ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo sa aspetong pinansyal ay ang Tianqing Group. Ang kanilang suporta ay walang hanggan. Tinatayang kontrolado nila ang hindi bababasa 10% ng yaman ng mundo. Walang katulad sila sa buong mundo. Isang multinasyonal na konglomerada. Ngayon ito ay isang proyektong kumikita. Mas mainam kaysa sa mga magagarong walang kabuluhang bagay. Close AI. Morningstar Nano, teknolohiyang nanocapsule. Kung gusto nating magpatuloy sa yugto ng buong pagpapatupad, gaano karaming pondo at oras ang kakailanganin? Ayon sa datos, ang teknolohiyang nanocapsule ng Morningstar Nano, ito ay sa pamamagitan ng nanoscale duplex na bakal. 进行二维展开。 Kaya naikukumpres ang volume at bigat ng mga bagay. Magastos ito sa pamumuhunan na 12 ng bilyon. Sa loob ng 30 taon, maaari itong umabot sa mass production. Ang teknolohiyang AI nito ay talagang mas mahusay kaysa sa aking mga nanocapsule. Sa tingin ko ang mga investor dito
ay lahat mamumuhunan sa kanyang proyekto. Karapat-dapat maging pinakabago sa mundo, na artipisyal na intelihensya, ang bilis ng pagtugon, at ang neural network, na kakayahang maghanap, ay tunay na world class. Ang proyektong ito, ako ang nag-invest dito. Ito pala ang proyekto, ako ang kinatawan ng grupo Dari. Ako ang mag-i-invest. Ang aking Hengda Group ay magkakasamang mag-i-invest ng 1 bilyon. Ang kanyang proyektong AI ay talagang mas maunlad. Ang proyekto ni Xiao Su ay hindi kailanman na-i-public. Anong mga materyales ang ginamit? Ngayon lang, sa ating pag-uusap, nabanggit natin ito ng kaunti. Paano malalaman AI na ito yun? Sandali lang. Kailangan kong subukan ng AI na ito. Subok. Sinusubok lang. AI, sagutin mo ako. Ano ang programming language ng core architecture mo? Ang core code ng Plosai. Gumagamit ito ng Python at C dagdag. Hindi, mali ka. Kakakumpirma ko lang. Hindi mali ang inilabas ng aking logic division. Ngayon, wala ba akong mahanap na magagamit laban sa iyo? Ano ang pinagsasabi mo? Ano ang tinutukoy mo? Lahat. Kanina lang, nang tinatanong ko siya tungkol sa mga teknikal na issue. Naantala ito ng 2 segundo. Pero nang sabihin kong mali ito, walang pag-aatubili, sumagot siya, tama yan. Ano naman kung gayon? Ang AI ay walang kakayahang magsariling suri. Nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Dahil lamang hindi malinaw ang mga pagpapahayag nito. Kaya napag-iisip ng mga tao na tama sila. Ikaw, paninirang puri yan. Sinasabi ko sa'yo, paninirang puri, ha? Ano? Paano may nagtatago dito? Ang tagapamahala ng Tianqing Group, si Kiao Kexen. Hindi ba iyan ang pinakamalaki? Sa buong mundo, ang Tianqing Group, ang tagapamahala nila, bakit siya naparito? Ginoong Chen, ang bagay na kailangan ninyo, inihanda ko na. Mga ginoo at ginang, ito ang prototype. Tingnan ninyong mabuti. Nagawa nga talaga nila ang nano capsule. Kung ang proyektong ito ay maaaring gawin ng maramihan, ang tubo nito ay magiging libu-libong beses na mas malaki. Binibining Su, gusto ko na ngayon mamuhunan sa iyong kumpanya. Sandali, baka naman. Ang Tianqing Group ninyo ay interesado rin sa proyektong ito. Kung ang Tianqing Group nga ang mamumuhunan sa proyektong ito, hindi ba't ibig sabihin yan ay wala tayong matitira? Binibining Su, ang aming Daru Group ay handang akuin ang sa inyong nano project na lahat ng gastos sa pananaliksik. Hindi, Wang Shikun, Binibining Su, mag-aalok ako ng 10 bilyon. Pakiusap, hayaan mo ako na maging mamumuhunan mo, 12 bilyon sa akin. Wala ba kayong sinusunod na patakaran? Ako ang unang nagsabi tungkol sa pamumuhunan. Anong karapatan ninyo na makipag-agawan sa akin? Ano? Ang proyektong ito, basta't malutas ang problema sa pondo. Sa isang iglap, kikita ito ng bilyon-bilyon. 10 bilyon. Mang Chen, sa ganitong pagkakataon, sino ang makikipag-usap sa iyo tungkol sa patakaran? Binibining Su, mag-aalok din ako ng 12 bilyon. Pakiusap, isaalang-alang, ang aming Zhengyun Capital. Huwag muna kayong magmadali, huwag magmadali. Nababaliw na ba kayong lahat?
Ang proyekto niya, ni Su Chenli, ay hindi pa naman ganap. At ganyan pa rin ang gusto ninyong pamumuhunan. Kung gayon, sabihin mo sa amin, kung paano ito hindi maaasahan. Ang kanyang nano capsule ay gumagamit ng material na nano dual phase steel. Ang halaga bawat gramo ay maihahambing sa ginto na may parehong halaga. Isipin ninyo, mga Ginoo, ang paggamit ng ganyang material para gumawa ng kotse. Ano ang magiging gastos? Naisip nyo ba yan? Kanino ninyo ito ibebenta? Sino ang nagsabi sa iyo na kailangang gumamit ng nanomaterials? Kung ganun, ano ang gagamitin mo? Kexen, sabihin mo sa kanya, may bagong teknolohiya ang Tianqing Group na natuklasan noong nakaraang linggo. Maaari itong gamitin sa nano capsule ni Binibining Su sa proyekto. Kung ikukumpara sa nano dual phase steel, ang gastos ay maaaring mabawasan ng 70% gamit ang materyal na ito. Ang gastos sa paggawa ay bababa ng 70%. Kung ganoon ang usapan, sa 1 bilyon, ang proyekto ko ay magpapatuloy ng maayos. Binibining Su, itong 1 bilyon, ako na mismo ang sisigat sa lahat, bilang pamumuhunan sa inyong kumpanya. Bukod pa riyan, magdadagdag kami ng 1 pang bilyon biganti pala, ng kumpanya para sa iyo. Ang aming grupo ay magbibigay sa iyo ng 2 bilyon. Binibining Su, pakiusap, hayaan ninyo kaming, sa inyong nano company, ay magkaroon ng parte. 50 milyon sa akin. Binibining Su, dapat ninyong hayaan ang aming Daru Group na makilahok sa inyong proyekto. Teka, huwag muna kayong magmadali, mga Ginoo. Ngayon lang kayo nagmamadaling mamuhunan. Hindi ba medyo huli na? Si Binibining Su ay pumunta sa pagpupulong na ito para makahanap ng mamumuhunan, di ba? Para mamuhunan kami ngayon. Paanong mahuhuli? Paumanhin sa lahat. Kanina, habang si Wang Shikon ay nililin lang kayo at pinagdududahan ng proyekto ni Binibining Su, ang Tianqing Group ay nakipagkasundo na sa Chenxing Nano. Binibining Su, ang Tianqing Group ay pumunta para mamuhunan sa ating kumpanya. Ang mga kondisyon ay mas maganda pa kaysa sa inaasahan ninyo. Nagkaroon na ako ng paunang kasunduan sa kanila. Kailan kayo babalik para pumirma? Ikaw ang kumatawan sa akin ngayon. Pirmahan mo na agad ang kontrata. Paumanhin, mga Ginoo, kani-kanina lang, tinanggap na namin ang pamumuhunan mula sa Tianqing Group. Di na kami tatanggap ng puhunan mula sa mga kumpanya nyo. Totoo ba yan? Ayan na, nako. Wang Shikon. Wang Shikon, kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana kaming nakapamuhunan sa Chenxing Group dahil hindi nakapamuhunan sa Nano Project. Nawalan kami ng 10 bilyon. Ang perang ito, kayong puting investment. Kayo ang dapat managot para sa amin. Magbayad ka, sinira mo ang aming pagkakataon. Bakit naman? Kahit na lumahok pa ang puting investment, hindi pa rin ibig sabihin na ang Chenxing Nano Company ay siguradong kikita. Ganoon ba? Kung ganoon, sakto. Ang merkado ng sapi ngayon ay hindi pa nagsasara. Host, pakilabas ang stock ngayon na real-time chart. Ipakita mo sa kanila ng maayos. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tumataas, tumataas. Ang sapi ng Chenxing ay nagsimula ng tumaas. Tumataas ng todo ang halaga ng sapi ng Chenxing Nano. To na ang pinakabaliw na bagong kumpanya na nakita ko. Dahil ang programa ay live, nakita ng buong mundo ang kinabukasan ng Nano Capsule. Ang kumpanyang Tianqing at ang kumpanyang Chenxing Nano ay magkakaroon ng malalim na pag-uusap. Inaasa na magkaayos sila sa loob ng 2 linggo. Manong, sandali. Xiaosu, bakit? May kailangan ka pa ba sa akin? Manong, may gusto akong itanong sa iyo. Hindi ba't isa ka lang? Na-tsuper ng ride hailing. Paano mo nakilala
Si tagapamahalang Kiyaw ng Tianqing Group. Si Kiyaw. Iniligtas ko ang buhay niya noon. Ano? Si tagapamahalang Kiyaw. Siya ang tagapamahala ng pinakamalaking grupo sa mundo. Talagang iniligtas mo ang buhay niya. Maliit na bagay. Ano ang ikinagugulat mo? Kung gayon, yamang iniligtas mo ang buhay niya. Bakit hindi ka niya tinanawan ng utang na loob? Hinayaan ka pa ring maging ordinaryong tsuper. Hoy, Xiaosu, hindi tayang pag-iisip mo. Anong masama sa pagiging tsuper? Ako, gusto kong maging tsuper. Noong una, inaasahan kong matutulungan mo ako na makausap si tagapamahalang Kiyaw. Dahil mayroon kayong ganyang ugnayan, hindi na kita aabalahin. Ayokong isipin ni tagapamahalang Kiyaw na ikaw ay naniningil ng utang na loob. Hindi abala, hindi talaga abala. Tatawagan ko siya ngayon at papapuntahin dito. Huwag na po, Manong. Ano? Malaki na ang naitulong ninyo sa akin. Ito po, isang munting pasasalamat. Hoy, tama na. Magkano lang ba ang pera mo? Itong kakarampot na pera, itabi mo para sa iyong dote. Sa bagay, iniligtas mo na nga ang buhay ni tagapamahalang Kiyaw. Itong maliit na halaga, siguradong hindi mo papansinin. Hoy, Manong, ganito na lang kaya, ngayong gabi, ililibre kita ng hapunan, para magdiwang. Ang ating Tianqing Nano Company ay matagumpay na nakakuha ng puhunan. Sige. Masayang okasyon ito, dapat ipagdiwang. Anong gusto mong kainin? Pumili ka ng kahit anong lugar. Huwag kang mag-atubiling gumastos. Kung iyan ang sabi mo, Xiaosu. Ako nang baalang pumili ng magandang lugar. Mas mahal, mas maganda. Sige, ayos. May biyahe pa ako mamaya. Magkita tayo ng 6:00. Sa Chicheng East Street. Huwag kang mawawala, walang problema. Aalis na ako. Palem. Ginoong Chen, ano po ang gusto ninyong kainin ngayon? Ngayon, may kasama akong kaibigan. Ihanda mo na lang muna, mamaya na kami o-order. Kung ganoon po, anong klaseng pagkain ang gusto ninyo? Kahit ano. Isa ka namang state banquet chef. Bahala ka na, ihahanda ko na. Xiaosu. Nandito ka na, Manong. Sabi ko pumili ka ng magandang lugar. Tapos ganitong lugar ang pinili mo. Maganda naman dito. Mas maganda kaysa sa mga kainan o restoran. Pero, tingnan mo ang suot ko. Natatakot kang ginawin mamaya, no? Huwag kang mag-alala, may damit ako sa kotse. Kukunin ko para sa iyo. Teka, Manong, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Sasabihin ko sa iyo, ang pagkain dito ay luto ng isang state banquet chef. Napakasarap. Imposible naman, mayroon sa ganitong maliit na tindahan ng state banquet chef. Ha, tingnan mo lang. Nag-imbita rin ako ngayon ng mga nakatatanda. Paano na ito? Walang problema. Ako nang baalang mag-ayos. Papalutuin ko sila ng ilang pagkain na magugustuhan ng matatanda. Sige. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito ng mabuti para sa iyo. Hindi. Teka, Manong. Ang plano ko sana ngayon, habang matagumpay ang Tianqing Nano, ay bawiin ang kontrol sa kumpanya. Wala nang oras para lumipat ng lugar. Tito, Tiyo, Tita Wang, nandito na po pala kayo. Xiaosu, ayos na ang lahat. Ipakikilala ko kayo. Ito ang bago kong kasosyo, si Chen Mo. Kumusta kayong lahat? Ako po si Chen Mo. Ngayon, tsuper na ako ng sasakyang online.
Su Chenli. 你就找一个网约车司机。 Para maging kasosyo mo. Tito, kahit isa lang siyang tsuper. Pero yung kuya niya, kuya. Sa tingin ko, may masamang balak itong si Su Chenli. Humanap pa ng ganitong sira-sirang lugar para ilibre tayo. Gusto niya tayong takutin, Su Chenli. Ito pala ang kasosyo mo. Sa mga kakilala mong ganyan, paano kami matitiyak na ibibigay sa'yo ang Chenglong Association? Kahit noong buhay pa ang tatay ni Chenli, hindi naman siya ganyan kayabang sa atin. Sa tingin ko si Chenli ay hindi lang natutuwa na tayo ang may hawak sa iniwan ng tatay niya na Chenxing Group. Nagpapakita lang siya ng sama ng loob. Tita Wang, wala po talaga akong ganoong intensyon. Bakit pa kami kakain sa ganitong wasak na lugar? Sino ang minamaliit mo? Mga Ginoo, ako po ang pumili ng lugar na ito. Walang kinalaman si Chenli. Kaya pala ikaw ang may pakana nito. Tama po. Ako po ay sadya talagang hinanap ang lugar na ito. Ang pagkain dito ay napakasarap. Tinitiyak kong masisiyahan kayong lahat. Isa ka lang namang tsuper. Ano bang masarap na pagkain ang natikman mo? Chenli, nakalimot ka na ba sa iyong pinanggalingan? Dahil lang nakakabit ka na sa Tianqing Group, iimbitahin mo kami kumain sa sira-sirang lugar na ito. Wala ka na bang pambili ng pagkain? Tito, paumanhin po, pero wala po akong ganoong intensyon. Isang hindi pagkakaunawaan lang po ang nangyari ngayon. Paumanhin po sa inyong lahat. Maupo na po muna kayo. Sino ang mga taong iyan? Lahat sila ay mga dating kasama ng tatay ko. Kasama ng tatay ko, itinatag nila ang Chenxing Group. Sabi nila, kulang pa raw ang karanasan ko. Kaya ayaw nilang ipamana sa akin ang samahan. Kaya pala itinatag mo ang Chenxing Nano para patunayan ang sarili mo. Tama ba? Oo, mataas ang kanilang mga posisyon. Kaya minamaliit nila ang lugar na ito. Sana maintindihan mo. Hindi sila kontento sa ganitong klase ng serbisyo. Ang aarte naman nila. Manong, ano pong sabi ninyo? Ay, wala. Sige, pumunta na rin tayo. Mga Ginoo, may gusto ba kayong kainin? O may mga bawal ba kayong kainin? Pakisabi lang po sa akin para masabihan ko sila. Tigil. Anong masarap na pagkain ang mahahanap dito? Sabihin mo na lang sa kanila. Nalinisin nila ang para sa akin. Huwag mong hayaang sumakit ang tiyan naming matatanda. Imposible pong mangyari yan. Makakatiyak po kayo. Siguradong malinis at ligtas ito. Malinis at ligtas. Tingnan mo ang lamesang ito. Ang dumi mo naman. Paano naging malinis at ligtas? Madali lang po yan. Mamaya, papalagyan ko sila ng mantle. Oo nga pala. At saka, sabihan mo ang mga tagapagluto mo na magsuot lahat ng sombrero. Baka malaglag ang buhok nila sa pagkain. Siyempre naman po. Kung ganoon, tatawagin ko ang lahat ng tagapagluto para personal silang pagsabihan. Lao Soy, palabasin mo sandali ang lahat. May sasabihin lang ako. Magandang araw, ako si Soy Bayan, ang punong tagapagluto ngayon. Ngayong araw, ang aking grupo ng mga punong tagapagluto, ang maghahain sa inyo ng masasarap na pagkain. Ito po ang aking tagapagluto ng pampaganya. Tagapagluto ng sabaw. Tagapagluto ng pangunahing putahe. Tagapagluto ng panghimagas. At tagapagluto ng mga tinapay. Lao Soy, dapat mong tiyakin na ang mga putahe ay malinis at ligtas. Naiintindihan ba?
Opo, Ginoong Chen. Mga Ginoo, may gusto pa ba kayong kainin? O may bawal ba kayong kainin? Maaari nyo na siyang sabihan ngayon. Anong problema? Bakit walang nagsasalita? Tito, ganito ba talaga kapropesyonal ang lugar na ito? Aba, Su Chenli, naghihintay ka lang pala dito. Para pagtawanan kami. Pagtawanan kayo, Tito. Paano ninyo nasabi yan? Nag-hire ka pa ng mga profesional na kusinero para lang asarin kami. Ano ang binabalak mo? Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Su. Ako ang nagayos nito. At saka, ganito. Talaga ang antas ng serbisyo rito. Ikaw na naman ang nagayos. Hoy. Isa ka lang namang tsuper. Sa ganitong klaseng ayos, sigurado akong di mo alam kung alin ang pampaganya at alin ang ulam. Hindi ba? Renly, sabihin mo nga sa amin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin dito? Pasensya na po talaga, mga nakatatanda. Pero wala po talaga akong intensyong insultuhan kayo. Sabi mo, wala raw. Nag-e-enjoy ka na yata sa pag-arte mo, ano? Tingnan natin, kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Gusto mong mabisto sila, hindi yan mahirap. Su Chenli, di ba naghahanap ka ng mga profesional na kusinero? Sige. Bigyan mo kami ngayon ng 5 librang yulang. Kung wala, sadya mo kaming pinaglalaroan. Manong. Ginoong Chen, ang 5 librang yulang po para ngayon ay ubos na. Ano? Hindi ba't ang lakas ng loob mo kanina? Sa ganitong klaseng panloloko. Akala mo ba mga tanga kami? At hindi makakakita? Lausoy, paanong naubusan? Para sa kainan ng mga tauhan ngayon. Ubos na po ang maliliit na yulang. Ang natitira na lang po ay mga 7 o 8 librang yulang. Pwede po ba iyon? Sige, ilabas mo na agad. Huh? Oy, Wang Jianguo. Kumakain ka ba? Sige. Kung gusto mong pumunta, punta ka na. Doon pa rin sa dati. Yung driver na sinasabi mo. Yung Wang Jianguo na yun. Hindi kaya siya yung pinakamayaman sa Jiangcheng, si Wang Jianguo. Tama, siya nga, binigyan ka lang ng konti. Lumalaki na agad ang ulo mo. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng, napakalaking tao niyan. Paano siya kakain sa lugar na to? Ikaw na driver, nagmamayabang ka ng walang basehan. Akala mo ba yang si Wang Jianguo ay kapitbahay mo lang, na matatawag mo kahit kailan? Sabi niya may kailangan siyang ipapatulong sa akin, kaya pinapanta ko na siya. Yung pinakamayaman, hihingi ng tulong sa'yo. Ikaw na isang driver lang. Anong tulong ang maibibigay mo? Su Chenli, sa ganitong tao ka nakikipagsosyo. Matutulungan ka ba niya sa pamamahala ng kumpanya? Sa tingin ko, itong Tianqing Group, ang pamumuhunan nila sa Chenxing Nano, ay baka isang biro lang. Tito, huwag ka nang magsalita. Pinagtatawanan ka na nilang lahat. Bakit sila tumatawa sa akin? Totoo lahat ng sinabi ko. Sige na, tama na. Ayan na, dumating na siya. Itoy, ano? Dumating na ang pinakamayaman. Chairman Wang, kami po sa Chenxing Group. Ginoong Chen. Maupo ka.
Ginoong Chen, may ipapatulong sana ako sa inyo. Teka lang, alam ko na, wala kang magandang sadya. Kumain muna tayo. Pagkatapos kumain na mag-usap, Ginoong Chen, nagmamadali po talaga ako. Malaki man ang mundo. Pagkain ang pinakamahalaga. Anong bagay ang mas hihigit pa sa pagkain? Mayroon po talaga akong kailangan. Nagmamakaawa po ako sa tulong ninyo. Kung hindi ako tatakbo para abalahin kayo. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng na si Wang Jianghuo ay nagmamakaawa sa isang driver ng ride-hailing app. Kuya, itong pagkakataong tulungan. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng ay hindi madalas mangyari. Tama ka. Kung magkakautang ng loob sa atin si Wang Jianghuo, malaki ang mapapala natin. Chairman Wang, ano pong tulong ang kailangan ninyo? Kami po ang Chenxing Group. At handa kaming tumulong. Oo. Tama, siya, si Chen Mo, ay isang driver lang. Anong tulong ang maibibigay niya sa inyo? Ano man ang iutos ninyo, sabihin ninyo lang. Sa aming Chenxing Group, marami kaming tao sa aming samahan. At malawak ang aming yaman. Siguradong mas may pakinabang kami kaysa sa isang driver. Manahimik kayo. Ang Chenxing Group ninyo ay walang kwenta. Kung manggahas kayong guluhin noong Chen, ako ang unang papapatay sa inyo. Pakiusap. Tulungan ninyo ako. Lumuhad sa kanya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Tito, yung pinakamayaman sa Jiangcheng. Nakaluhod na sa harap mo. Bakit kumakain ka pa rin? Hindi naman ito ang unang beses. Tumayo ka at magsalita. Ano na naman ngayon? Ginoong Chen, ngayon po. Ang anak ko. Ano na namang problema ng anak mo? Nagbangga ba siya sa puno? O namuhunan at naloko na naman? Wala po sa mga yan. Nagsusugal po ang anak ko, at naset up siya. Natalo siya ng 5 bilyon. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Tapos, isinanla niya ang lahat ng pag-aari ng aming Jianghuo Group, at naubos lahat. Anong sabi mo? Ang Jianghuo Group ay ang pinaghirapan ni Wang Jianghuo. Talagang kinuha ng anak niya ang shares ng grupo para isugal. Para magamit ang shares ng Jianghuo Group. Bilang pusta, hindi basta-basta ang kalaban. Kahit ako ay hindi siya magawang galitin. Sino? Si Yan Jiho. Yan Jiho. Iyon bang nagdomina sa daksya ng dekada? At maimpluwensya sa legal at ilegal. Ang malupit na si Qin Guan. Ayon sa alamat, itong si Tigreng Pula ay nilalamon ng tao ng buo. Sa pagkakataong ito, siguradong matagal na itong plinano para lumunin ng buo ang lahat ng yaman ni Wang Jianghuo. Sinasabi ko sa iyo, matandang Wang. Ikaw pa naman ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Huwag mong sabihing hindi mo maglabas ng pambayad sa utang. Ginoong Chen, may pera po ako. Pero lahat ng pera ko ay nasa account ng kumpanya. Ang kumpanya ngayon ay nasa kamay na nila. Ako, saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ginoong Chen, kung babagsak ang Jianghuo Group, bagsak na rin ako. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Chairman Wang, baka nagkakamali po kayo ng nilalapitan. Si Tito ay isa lamang ordinaryong driver. Paano niya matutulungan ang anak ninyo na bayaran ng utang sa sugal? Sinasabi mong taxi driver siya. Siya ay. Sinasabi ko sa iyo, sa buong daksya, maliban kay Ginoong Chen, walang makakatulong sa akin. Akin na ang cellphone. Chairman Wang, handa na ba ang pera? Sabihin mo kay Qin Xiaoxia, ako si Chen Mo. Hihintay lang ako ng 10 segundo. Wang Jianghuo, ang lakas ng loob mong gamitin ang buong pangalan ni Ginang Qin. Huwag mong kalimutan, ang anak mo ay nasa kamay pa rin namin. Nakakagulat, tinawag pa niya ng direkta si Ginang Qin. Pinakaayaw ni Ginang Qin, natawagin siya sa tunay niyang pangalan. Ang driver na ito, tinawag siya sa pangalan. Sa harap ng tauhan niya, napakalupit ni Ginang Qin. Yung lalaking yun kanina,
Sobrang ginalit si Ginang Chin, baka hindi lang. Ang Jianghuo Group ang mawawala. Pati anak niya ay hindi na mabubuhay. Tito, bakit nila ibinaba ang tawag? Hindi ba't sigurado ka kanina lang? Sasaktan na ba nila ang anak ni Chairman Wang? Ginoong Chen, iisang anak ko lang yan. Kapag namatay ang anak ko, hindi ko na kayang mabuhay. Chairman Wang, kasalanan lahat ng driver na to. Siyang nagpagalit kay Ginang Chin. Kung huhulihin mo siya ngayon at iharap kay Ginang Chin, para humingi ng tawad, baka mayroon pang pag-asa. Tama, hindi naman kayo ang nagpagalit kay Ginang Chin. Hindi ninyo kailangang mapahamak dahil sa kanya. Oo nga, ano pang hinihintay ninyo? Hoy, anong ginagawa ninyo? Dalian ninyo, atalin ninyo. Itong matanda. Bilis, bilis, bilis. Tito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo kilala si Qin Xiaoxia. Tinitiyak ko. Wala pang 1 minuto, tatawag ulit yon. Ginoong Chen, sigurado po ba talaga kayo? Huwag kang mag-alala, ayos lang ang anak mo. 一团也没事儿。 Ayos lang din ang kumpanya. 那， Kita mo. Si Qin Xiaoxia, likas na mapada. Kapag may tumawag sa kanya sa buong pangalan, siguradong tatawag ulit yun. Wang Jianghuo, ako na ang sisigot. Anong kailangan mo? Qin Xiaoxia, tigilan mo na to. Chen, matandang Chen. Makinig ka, pakawalan mo ang tao. At huwag mong gagalawin ang grupo ni Wang Jianghuo. Naintindihan mo? Sige, pero sabihin mo muna sa akin, nasaan ka? Kung hindi mo sasabihin, hindi ko siya papakawalan. Sige, sige, sige. Kumakain ako sa Chicheng East Street. Pupuntahan kita ngayon din. Sige na, sunduin mo na ang anak mo. Salamat po, Ginoong Chen. Salamat po, Ginoong Chen. Tandaan mo, pagbalik mo, turuan mo ng leksyon yang anak mo. Laging gumagawa ng gulo. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Chen. Itong malaking tulong. Hahanap ako ng paraan para suklito. Tara na, sunduin na natin siya. Lalamig na ang noodles. Sayang ang masarap na noodles. Tito, ganun lang ba? Tapos na. Ito lang naman, anong aayusin pa? May darating na namang malaking problema. Itong si Ginoong Chen. Kilala ninyo po ba si Ginang Chin? Kanina lang sinasabi ninyo na nagsisinungaling siya. Bakit ngayon ay bigla kayong gumalang? Kanina yun, ngayon ay ngayon. Hindi ba't sinabi niya kanina na isa siyang driver? Kanina, napakabastos ninyo sa kanya. Ngayong alam ninyo na hindi siya simple, nagsisipsip na kayo. Hindi naman kayo dapat ganyan kabilis magbago. Hoy, bata, hindi mo naiintindihan. Hayaan mo kaming kausapin si Ginoong Chen. Tito. Ikaw naman. Xiaosu, kumain ka na. Aalis na tayo pagkatapos. Kung hindi, baka yung tigresa ay dumating na. Kuya, Daiko, parang may mali rito. Anong mali? Yung sinabi niya kanina. Nautusan si Ginang Chin na pakawalan ng tao. At ibalik kay Chairman Wang ang kumpanya niya. Walang nakakita niyan. Ang ibig mong sabihin, kanina sa telepono. Kahit paano niya kinausap si Ginang Chin. Kahit gaano pa kagaling, si Ginang Chin ay walang magagawa sa kanya. Ngayon gusto niyang magmadaling tumakas. Takot ba siya kay Ginang Chin na gumanti? May punto. Hindi ko pa nakita na may nang-ahas na hiyain si Ginang Chin. Isang driver lang ng rideshare, ang yabang pa. Hindi ka panipaniwala. Tama ka. Hiniyan niya si Ginang Chin. Nang husto sa telepono kanina. Siguradong si Ginang Chin. Para pagbayarin siya. Hoy, kung kaya nating maghintay hanggang dumating si Ginang Chin. Ibig sabihin ba? 好好一下秦夫人啦。 Kung maglakas loob siyang tumakbo. Ibig sabihin, may problema talaga. Tama, hindi natin siya pwedeng paalisin. Sige na, Xiaosu, mauna na tayo. Kung hindi, baka hindi na tayo makaalis. Sandali. Gusto mo pang kumain? Sige, ipapabalot ko na lang. Tama na ang Saturday. Bakit ka nagmamadaling umalis?
Hindi nyo ba narinig kanina? Darating na yung kung sino man. Kailangan kong mauna. Ngayon mo pa gustong tumakas. Mukhang may tinatago ka, ano? Natatakot ka ba? Sa ganti ni Ginang Chin. Oo. Hindi na makakatakas. Dali, hawakan nyo siya. Ibigay natin kay Ginang Chin. Para ang ating Chenxing group ay yumaman. Iyo, Daiko, paano ninyo nagagawa yan? Tama na ang Saturday. Hulihin nyo. Teka lang. Anong ginagawa ninyo? Bitawan nyo siya. Tigil. Ginang Chin, sa wakas dumating ka rin. Siya po yung tao. Diretso niyang binanggit ang pangalan niyo. Opo, Ginang Chin. Sa tawag po, sobrang pambabastos ang ginawa niya sa inyo. Napakayabang at arogante ng ugali niya. Kaming mga taga-Morning Star Group, hindi na po namin natiis. Kaya tinuturuan namin siya ng leksyon para sa inyo. Tama, Ginang Chin. Nahirapan po kami para lang pigilan siya. Hay, natakot kasi kami na baka itong walang mudo. At maya na to ay makatakas. Isang salita nyo lang, makakaasa po kayo. Agad namin siyang dadalhin sa inyo. Ano po sa tingin ninyo? Mga sinungaling, Ginang Chin, hindi po totoo ang sinasabi nila. Hindi po ganon ang nangyari. Dalhin sila paalis. Bata, matapang ka rin pala, iya. Sino ka? Para ipagtanggol siya sa mismong harapan ko. Ginang Chin, kasosyo ko po si Tito. Naglakas loob lang siyang magsalita ng hindi maganda. Dahil hindi niya alam kung sino po kayo, kaya, paano mo nalaman? Na hindi niya alam kung sino ako. Ako. Shenmo, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang galing mong magtago, Xiaosu, ayos lang. Huwag kang matakot. Hoy, Qin Xiaoxia, bakit kailangan mo pang gumawa ng ganitong eksena? Para saan? Tingnan mo, tinakat mo pa itong bata. Kung may problema ka, sa akin mo ituon. Huwag mong idamay ang iba. Sige, Chen mo. Mukhang maganda ang lagay mo, Mayroon ka pang ganitong. Isang magandang binibini na nagpoprotekta sa'yo. Pero, Chen mo, ang atraso natin sa isa't isa. Hindi ba't dapat na nating ayusin? Anong ginagawa mo ha? Anong aayusin? Tingnan mo, tinakat mo itong bata. Talaga naman. Ayos lang, Xiaosu. Hindi yan nangangagat. Tito, bilisan mo, humingi ka na ng tawad kay Ginang Chin. Basta taos puso ka lang, naniniwala akong si Ginang Chin. Ay hindi ka pahihirapan. Ako, hihingi ng tawad sa kanya. Ginang Chin, ang aming Morning Star Group, ay handang maglingkod sa inyo. Kung paano nyo gustong parusahan yan, isang salita nyo lang. Aayusin ko para sa inyo, ng malinaw at maayos. Opo, Ginang Chin, may bulaklak ang dila ng taong yan. At puno ng panloloko, ang hayaan siyang makalaya ay isang panganib. Opo, Ginang Chin, isang salita nyo lang. Utusan nyo lang kami, at agad namin siyang huhulihin. Di ko hahayaan kayo pa ang kumilos. Narinig mo yun, Shenmo. Ang sitwasyon mo ngayon, mukhang hindi maganda. Kahit na yang mga hamak na payaso lang. Naglalakas loob na kalabanin ka, para makuha ang loob ko. Hayaan mo silang magtatalon dyan. Anong pakialam ko? Ikaw naman. Qin Xiaoxia, ano ba talaga ang gusto mo? Pwede bang maglatag ka na lang ng usapan? Huwag mo nang takutin yung bata. At para na rin ang mga sagabal na to, ay di na manood pa. Ilabas nyo na sila, nakakairita silang tingnan. Teka, anong ginagawa nyo?
Ngayong wala nang sagabal. Magsalita ka, Ginang Chin, hindi ko po alam kung anong mayroon sa inyo ni Tito. Pero si Tito po, wala po siyang masamang intensyon. Dalagang munting yan. Wala kang karapatang magsalita rito. Laging, Tito, ang tawag mo sa kanya. Mukhang malapit kayo sa isa't isa. Kasosyo ko na si Xiaoso ngayon. Anong masama kung malapit kami sa isa't isa? Shen Mo. Talagang habang tumatagal, paurong ka ng paurong. Ngayon, umaasa ka na lang sa ganitong walang muwang na bata. Para humarap sa akin, tatago sa likod ng isang babae. Anong klase kang lalaki? Ano ngayon? Sa ngayon, maayos naman ang buhay ko. Maayos. Shen Mo. Ano sa tingin mo ang estado mo sa buhay? Isa ka lang namang driver ng taxi na kumakain ng pansit. Sa tabi-tabi, na kahit ang mga hamak na tao sa Chamber of Commerce ay kayang-kaya kang apihin, isang talunan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Nasaan na ang tiyan mo noon? Patay na ba? Ang tanging natitira na lang sa'yo ay ang matalas mong dila. Tapos may gana ka pang sumigaw sa'kin. Ginang Chin, manahimik ka, wala kang karapatang magsalita rito. Shen Mo, anong akala mo sa sarili mo? Para sa tawag, ay kaya mo kong utusan. Anong akala mo, magpapalaya ako ng tao dahil lang sinabi mo? Dahil isa kang driver ng taxi. Huh? Ang dahilan kung bakit ka pa nakakaupo't nakikipag-usap sa akin, hindi dahil magaling ka, kundi dahil ako, si Qin Xiaoxia, may nararamdaman pa rin para sa'yo. Ako ang nagbibigay sa'yo ng pabor, naiintindihan mo. Tapos ka na ba? Hindi pa. Kung ganun, huwag ka nang magsalita. Shen Mo. Sumama ka sa akin pabalik. Bumalik tayo ng magkasama sa rurok ng Daksha, pwede ba? Rurok ng Daksha. Hindi na ako. Ang dating ako. Wala nang pag-asa. Boss, bayad na. Magandang araw po, Ginang. Gumasto si Ginoong Chen ng 2 milyon. Anong sabi mo? 2 milyon lang? Kahit ako, hindi gumagastos ng ganyan. Isa lang siyang driver ng taxi. Anong karapatan niya? Alam ko na. Shen Mo, alam mong darating ako. Kaya ka umorder ng ganito karami, di ba? Teka, mali, isa lang itong kainan sa tabi ng daan. Paano magkakaroon ng ganito kalaking bayarin? Sige na, kung hindi mo kayang bayaran, ayos lang. Umalis ka na, ako na ang magbabayad. 银行卡到账230万元。 Sige na, sige po, salamat Ginoong Chen, sandali lang po. Shen Mo, gusto mong ikaw ang pumunta rito ngayon, wala akong sinabi. 就你一个人在那儿。 Ikaw ang daldal ng daldal. Wala akong kasalanan. Sabihin mo sa akin. Ngayon, sino ka na ba talaga? Isa lang akong driver ng taxi. Sige, sige, sige. Ganyan pala ang laro mo, ha? Mga tao, dalhin siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo, Tito.